Mga kaibigan, kapag isang araw bigla na lang nanigas ang kalahati ng mukha mo o biglang nahulog ang hawak mong baso nang di mo namamalayan, baka hindi yan simpleng pagod lang, dahil baka stroke na pala yan. At tandaan, ang stroke ay hindi pumipili ng edad. Pwedeng mangyari kahit sa mga taong nasa tamang timbang o kahit sa mga akala mong malakas pa. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga malalakas na senyales ng paparating na stroke, ang mga delikadong dahilan kung bakit nangyayari ito, at mga tips kung paano mo ito maiiwasan bago pa mahuli ang lahat. Kaya kung gusto mong maiwasan ang sakit na kadalasang walang pasabi, manatili ka hanggang dulo, dahil baka ito na ang pinaka-importanting 15 minuto ng buhay mo. Ang stroke ay nangyayari kapag nahinto ang daloy ng dugo sa utak. Maaaring dahil sa bara o pagputok ng ugat. Kapag naputol ang supply ng dugo, namamatay ang mga brain cells sa loob ng ilang minuto. At tandaan mo ito, bawat segundo ay katumbas ng buhay. Sa bawat minutong naaantala ang pagresponde sa stroke, maaaring may bahagi ng utak na hindi na muling gagana. Kaya may mga taong biglang hindi na makapagsalita, hindi na makagalaw o tuluyang nawalan ng malay. Ngayon, ito ang mga sintomas na dapat mong bantayan. Kapag naramdaman mo o nang kakilala mo ang alinman dito, tumakbo na agad sa ospital. Huwag maghintay ng bukas. Una, pamamanhid o panghihina ng kalahati ng katawan. Karaniwang sa kaliwa o kanan lang ng mukha, braso o binti. Kapag itinaas mo ang dalawang braso at isa'y bumagsak, delikado na yan. Pangalawa, nahihirapang magsalita o umintindi. Biglang nagkakabulol o hindi na makabuo ng maayos na pangungusap. Halimbawa, ang salitang tama lang ang ibig sabihin niya, pero lumabas ay tala lang. Yan ang unang sinyalis ng stroke. Pangatlo, malabong paningin o biglang pagkabulag sa isang mata. Pang-apat, biglang pagkahilo, pagsusuka o kawalan ng balanse. Pang-lima, naninigas o nakabaling ang mukha sa isang gilid. Subukang ngumiti. Kapag hindi pantay, may problema na. Pang-anim, matinding sakit ng ulo na hindi mo pa nararamdaman dati. Parang may sumabog sa loob ng ulo. Yan ang tinatawag na thunderclap headache na madalas palatandaan ng pumutok na ugat. At ang pinaka nakakatakot dito, minsan wala kang mararamdaman. Yung akala mong simpleng hilo o pagod lang, yun na pala ang unang atake. Kaya may mga tinatawag na mini stroke o TIA, transient ischemic attack. Parang babala ng katawan bago ang malalang stroke. Kapag binaliwala mo ito, sa susunod na pag-atake, baka hindi ka na magising. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Ikaw ba ay mahilig sa maalat at mamantikang pagkain? Palaging puyat, stress o laging galit? May high blood, diabetes o sobrang timbang? O isa sa mga taong laging umiinom ng alak at naninigarilyo? Kung oo, delikado ka. Ang mga ugat mo ay unti-unting nasisira, kumikipot at pwedeng pumutok anumang oras. At ang mas malala, walang sinyales bago umatake. Minsan habang nanonood ka lang ng TV, bigla kang tatamlay at sa ilang minuto hindi ka na makakagalaw. Ganyan kabilis ang stroke. Isang iglap lang, pwede nitong baguhin ang buong buhay mo. Pero huwag kang matakot dahil may mga paraan para labanan ang trahedyang ito. Sundin mo ang mga simple pero mabisang hakbang na ito. Una, kumain ng tama. Iwasan ng sobrang alat, mantika at matatamis. Pabor sa gulay, isda at prutas. Pangalawa, mag-ehersisyo araw-araw kahit 30 minutos lang na paglalakad ay malaking tulong na. Pangatlo, uminom ng sapat na tubig. Nakakatulong ito sa magandang daloy ng dugo. Pang-apat, i-manage ang stress. Kapag laging galit o balisa, tumataas ang presyon. Pang-lima,
Iwasan ang paninigarilyo at labis na alak. Ito ang tahimik na pumatay sa mga ugat. Pang-anim, magpa-check up ng regular lalo na kung may lahi ng high blood, diabetes o stroke. At tandaan, mas mabuting maagapan kaysa magsisi habang nakaratay sa kama, hindi makagalaw o umaasa sa iba para lang makakain. Di ba ang hirap po nito? Marami na akong pasyenteng nakita na isang araw lang biglang bumagsak, wala nang oras para magpaalam. Ang iba kahit nakaligtas, hindi na muling nakapagsalita o nakalakad, nananatiling nakakulong sa sarili nilang katawan. Buhay pero hindi na makakilos. Kaya kung sa ngayon ay nararamdaman mo na ang madalas na hilo, pamamanhid o paninigas ng batok, huwag mo nang ipagsawalang bahala. Baka yan na ang huling sinyales bago ka tuluyang atakihin. Tips ko po sa inyo ha, kung halimbawang inaatake ang isang tao at hindi agad madala sa ospital, may mga paunang lunas o first aid na pwedeng gawin habang hinihintay ang tulong. Pero dapat malinaw ha, hindi ito kapalit ng ospital o doktor. Layunin lang nito na mapigilan ang paglala habang hinihintay ang ambulansya o saklolo. Ito ang paunang lunas kapag na-stroke ang isang tao. Huwag siyang patayuin o igalaw ng sobra. Kapag napansin mong bigla siyang nanghina o natumba, huwag mo siyang buhatin o igalaw ng marahas dahil baka may pumutok o nabara na ugat sa utak. Ipahiga siya sa patag na lugar. Bahagyang nakataas ang ulo ng 15 to 30 degrees gamit ang unan o tuwalya. Nakakatulong ito para mapababa ang pressure sa utak at maiwasan ang paglala ng pamamaga. Siguraduhing makahinga ng maayos. Paluwagin ang damit sa leeg at dibdib. Tanggalin ang necktie, unbutton ang polo o alisin ang scarf kapag halimbawa ang suot ay mahigpit sa liig. Huwag siyang papainumin ng tubig o gamot dahil madalas hindi na siya makalunok ng maayos at baka mabulunan o malunok ang dila. Kung hindi siya humihinga, simulan ang CPR kung marunong ka. 30 chest compressions at 2 rescue breaths, paulit-ulit hanggang dumating ang tulong. Kung hindi ka marunong, compressions lang sa gitna ng dibdib, mabilis at tuloy-tuloy. Napakahalaga na tandaan kung anong oras nagsimula ang mga sintomas. Halimbawa, 2:00 ng hapon, bigla siyang hindi nakapagsalita. Ito ang unang tanong ng doktor dahil dito nila malalaman kung anong uri ng gamot o treatment ang pwedeng ibigay. Tumawag agad sa tulong, ambulansya o kapitbahay. Kung may cellphone, tumawag agad sa emergency hotline sa Pilipinas, 911. Sabihin na may tao pong inaatake, may panghihina o kalahati ng katawan, hirap huminga o magsalita. Huwag maghintay kung baka mawala rin yan. Sa stroke, bawat minuto ay katumbas ng milyon-milyong brain cells. Kung may yelo o malamig na tuwalya, ipatong sa ulo. Nakakatulong ito sa bahagyang pababain ng pressure o pamamaga ng utak. Pero huwag direktang ilagay ang yelo sa balat. Balutin muna sa tuwalya o tela. Huwag basta magbigay ng gamot. Huwag bigyan ng aspirin o anuman. Maliban kung siguradong hindi ito hemorrhagic stroke, pumutok ang ugat. Dahil kung pumutok pala, mas lalo itong dudugo sa utak at pwedeng ikamatay. Kaya habang wala pang CT scan o doktor, iwasan ang anumang gamot. Panatilihing kalmado at bantayan ang galaw. Kaunting pagkapanik lang, pwedeng tumaas ang blood pressure niya lalo. Kausapin siya ng mahinahon. Halimbawa, relax ka lang, andito ako. Hihinga ka lang ng malalim, tutulungan kita. Kung nawalan ng malay, iliko ng bahagya ang ulo sa gilid para hindi masamid kung sumuka. Sukatin kung kaya ang blood pressure. Kung may BP monitor sa bahay, kung sobrang taas, halimbawa 200/120, huwag basta bigyan ng gamot. Pero markahan o isulat para malaman ng doktor.
iwasang ibaba agad ng pusa dahil delikado ring bumaba bigla ang presyon kapag stroke. Paalala, ha? Ang stroke ay hindi pwedeng gamutin sa bahay. Ang pinaka-importanting hakbang ay may hatid agad sa ospital dahil sa loob lang ng 3 hanggang 4 o 5 oras pagkatapos ng unang sintomas, may tsansa pa siyang gumaling ng walang pinsala kung maibigay ang tamang gamot. Bonus tips ko pa po mga dapat ihanda sa bahay para kung sakaling mangyari ito ulit o sa iba. Una, emergency numbers. Nakapaskil sa dingding 911, pinakamalapit na ospital sa pamilya. Number 2, BP monitor at thermometer. Number 3, ice pack o malamig na compress. Pang-4, listahan ng maintenance o medicines o sakit ng bawat miyembro ng pamilya. At pang-5, at higit sa lahat, kaalaman kung paano kumilos sa oras ng delikado. Ang stroke ay hindi lang sakit, isa itong trahedya na pwedeng pumatay sa loob ng ilang segundo. Kaya bago mo sabihin na okay lang ako, isipin mo, baka sa susunod, hindi mo na magawang magsalita o makagalaw. Kaya ngayon pa lang, alagaan mo ang sarili mo, magpa-check up, umiwas sa bisyo, kumain ng tama, at huwag mong sabihing bukas na. Dahil ang stroke, walang sinasabi kung kailan siya darating. Ako po si Dr. Sin at ito ang paalala ko sa iyo. Ang kalusugan ay hindi basta iniingatan lang, pinaglalaanan ng oras, disiplina at malasakit. Dahil minsan, isang pagkukulang lang, buhay na ang kapalit.